Ano yung masasabi nyo sa 299 engagement ring? Okay. Hindi ako masyadong familiar sa story, but since natanong mo, so nag-stalk ako a while ago kung ano yung tungkol dito. So nakakasad kasi bumuelta na no, yung nagbigay ng ring doon kay ate girl. With doon sa depensa niya, sabi niya, siya yung breadwinner ng family. Kaya kaya niya namang magbigay ng 4 digits na worth ng engagement ring, pero parang hindi niya priority. Kasi kaya niya naman pala pero hindi niya ginawa. So, na-offend siguro si kuya doon sa word na cheap, and bukod doon na i-publicize, naging public na, naging viral na yung usapan tungkol doon sa binigay niya. So, ang mali lang talaga doon is na i-public, nag-viral. Siguro ako, ang masasabi ko dyan, parehong valid yung reason nila. Sabi ni ate girl, na-chipan siya doon sa, parang cheap, or gusto niya i-validate kung tama ba yung naiisip niya. Well, reality, yes, cheap naman talaga yung 299. Hindi naman mahal yun, mura yun, di ba? Parang price lang yun ng Starbucks coffee, di ba? So, kapag mag-engage ka, diba? Hindi naman yan pagising mo, gusto mo na agad mag-engage. So, pinaplano yan. So, dapat medyo pinag-ipunan ni kuya ng bahagya. Kasi bilang isang babae, mostly emotion ang umiiral dyan eh. Initial reaction niya yan. Yung, bakit eto lang, 8 years kaming naging magkarelasyon, hindi niya ba napaghandaan? Ako pala yung gusto niyang makasama. Paano man lang nag-save siya ng tagpa 500, ganyan, every month hanggang sa nakaipon siya para medyo mahal-mahal naman at presentable yung kanyang ring na natanggap doon kay kuya na 8 years niyang naging boyfriend. While si Kuya Web naman, yung boyfriend, valid din naman yung reason niya. Na-offend siya kasi nasabihan na cheap yung kanya. Hindi naman para sa kanya, hindi naman doon lang yung value nung relasyon nila. So, napansin nyo, magkaiba yung love language nila. Kung si kuya, ang love language niya is parang act of service. Basta ako, gusto na kitang i-seal sa pamamagitan ng ring na to, na ikaw na yung gusto kong makasama sa habang buhay. Si ate girl naman, ang love language niya is yung giving gifts. So, tinitingnan niya yung value nung binibigay sa kanya. Valid yun kasi bilang babae, di ba? Kapag ang love language mo ay giving gifts, gusto mo, nakakatanggap talaga ng mga valuable things. Especially engagement ring. Story time lang guys, no? Ako, I've been in the multiple relationship. 3-4, serious relationship. And, lahat to, nagsuot ako ng engagement ring. Meaning, lahat to, nag-propose sa akin. So, merong 3 karat na real diamond, merong 1.2 karat, merong 0.50 karat, and merong 0.25 karat. Ang nakatuluyan ko doon is yung nagbigay ng 0.25 karat. Nung una kong na-receive yun, nagulat ako kasi naliitan ako. Sanay ako sa 0.3, di ba? 0.33 karat, 1.2 karat, 0.50, then 0.25. Pero alam mo, kung emosyon yung babasihan, yun talaga yung reaction ng isang babae. Kasi special sa aming mga babae yan eh. Yung engagement, tapos may ring, di ba? Especially yan, gusto namin maging memorable. The thing is, kapag ka nagnilay-nilay ka, hindi naman ibig sabihin na nag-react ka, may tricycle na dumaan. Hindi naman porkit nag-react ka ng ganon na nachipan ka, ibig sabihin yun na yung kabuuan ng pagkatao ng isang babae. Yun ay opinion niya lang na nachipan siya dahil 299. So, valid yun. Feeling ko, nabigla lang siya. Mali lang naman doon is na-post niya, public, kaya nag-viral. Ang sad part, nagkahiwalay sila. Kung totoo nga, yung pinost ni kuya doon sa depensa niya na na-realize niya, kaya nakapaghiwalay siya dahil nakita niya na gano'n nakaliit yung value. Parang feeling ni Guy, hindi vinalidate ni ate girl yung feelings niya. Ang importante kay kuya is yung pangako na nakapaloob doon sa ring. Breadwinner pala siya ng family. So, meaning, hindi pa siya ready. May mga priorities pa. So, sa pagbibigay siguro ng ring, naramdaman ng babae na hindi man siya nabigyan ng mataas na prioridad. Kaya, dun pa lang sa ring, makikita mo na yung value nung proposal o yung value ng babae. But, the thing is, hindi naman yun doon nagtatapos. Initial reaction lang namin ng mga babae yun.
Ang bottom line, better na nagkahiwalay na sila. Kasi nakita mo, maliit na bagay, maliit na bagay. Pero mas inisip nila yung kahihiyan na idinulot nung 299, yung mga sabi-sabi, yung mga sulsol, kesa dun sa nararamdaman nila. 8 years, it is 8 years. Hindi nila nakita yung mga struggles na napagdaanan nila doon sa 8 years na yon. I'm pretty sure sa 8 years, maraming hurdles, maraming struggles ang pinagdaanan nyo bago nyo na-surpass. Kaya nakarating kayo dyan sa 8 years. Then, suddenly, dahil lang din sa 219 na worth ng ring, nagtapos ang relasyon nyo. Dapat pinag-usapan yung mabuti ito. Kasi kayong dalawa lang magkakaintindihan at the end of the day. Parehong medyo immature yung reaction nila. But, parehong valid. Opinion nila yon. So, parehong tama yon sa paningin nila. Valid yung mga nararamdaman nila nung time na nangyari to. Pero kung ako yung lalaki, nung bumili ako ng engagement ring, for example, at ganun yung worth ng engagement ring, kinausap ko yung girl muna na, eto muna, pansamantala, babawi ako sa wedding ring, or eto parang promise ring ko lang, hindi pa ito yung finale. Gusto ko lang maramdaman mo na ikaw rin gusto kong makasama. At etong ring na to, eto yung nagsiseal, or dito nakapaloob yung pangako ko. Panghawakan mo yung salita ko at yung ring na to. I-upgrade natin to pag nakaluwang-luwang ako. Hindi pa ito yung finale, babawi ako sa wedding ring. I'm pretty sure kung sinabi mo yan sa girl, maintindihan niya yan. At the end of the day, hindi naman yung ring, not even your wedding, ang magpapatagal sa inyo. Kundi dapat yung marriage ang binibigyan ninyo ng buong effort. Dahil yan yung pagsasamahan nyo habang buhay.